Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at eto nga mga karbi natin na Luestro napahiya sa programa ni Jessica Soho mga karbi natin at eto ring si Angel Luxina. Miyembro ng Maletagang. Nagtatanong po mga kaubayan, yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karbi natin, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at eto nga mga kaubayan, no? Eto pong si Angel Luxin. Ayan mga kaubayan. Sabi po dito sa The Manila Times, ayan mga karibin natin, Angel Luxin urges Robin Padilla to wake up in open letter over political stands. Ayan mga karibin natin. Ibig sabihin mga kaubayan, pinuna ni Angel Luxin ang political stand, no, or affiliation, no, na magising na si Senator Robin Padilla. Kung saan po ba dapat magising si Senator Robin Padilla? Mali po ba ang ginagawa ni Senator Robin Padilla, Angel Luxin? Kaya marami tuloy mga kababayan ang napapaisip, no, dahil sa sinabing ito ni Angel Luxin, no. Alam niyo, eto si Angel Luxin, galit lang ito kay Vice President Sara Duterte, no? Kaya ganito ang mga birada niya. Tinawag niya pang kuya nga Kuya Robin daw, magising ka na. Oo. Ang tanong dito, sino ba sa inyo ni Robin Padilla ang nasa tama? Kasi kung ikaw ay sinasabi mong magising na si Senator Robin Padilla sa kanyang ginagawa, sa kanyang political stand, di ba? Na lumalaban sa korupsyon, no? Diyan sa Maletagang, di ba? Ibig mong sabihin nito, ikaw ay namalitahan din? Nagtatanong lang po tayo mga kaubayan kasi, di ba, hindi naman siguro magsasalita si Angel Luxin kung wala siyang hugot dito. Ano po ba ang hugot ni Angel Luxin mga karabin natin? Yeah? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito, kanya-kanya talaga tayo ng paniniwala. Sorry na lang kung di magkatugma. Correct, pero maniniwala ka lang din naman doon pa, di ba? Doon ka pa maniniwala sa mga hindi dapat paniwalaan, aray ko. Ito pa sabi po dito ni tingog na po ang corn beef o corn beef, ibig sabihin yung mga makakaliwa, kasi yung kapatid niya nga, di ba? Dati pa yan, may issue na yung kapatid niya na nasa kaliwa mga karabin natin. Angel Luxin to Robin Padilla, tama na kuya, gising na. Angel to BBM, Angel to Martin Romualdez, Angel to Saldico. Ayan, no. Naka-zipper yung kanyang bibig mga kaubayan, no. Pagdating po dito sa aking mga sinasabi, BBM, Martin Romualdez, Saldico, tikom ang bibig. Dito kay Senator Robin Padilla na lumalaban, mabilis kang magbigay ng reaction mo, di ba? Anyway, sabi pa po dito, mahimo na lang unta kag lobo forever. Ayan. Luxin, gising, wake up, the morning is over. Ayan, balita ba yan? Balita to dahil galing po ito sa sa The Manila Times. Ang problema nga, parang hindi naman worth it mga kaubayan. Alright? Idol man unta tika, papansin sab kay ka. Papansin ka daw, oh. Nagising siya, lumabas din. Ayan mga karabin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? Kaya Angel Luxin mga kaubayan, i-comment nyo na lang. Alright? At eto, pasadahan din po natin bago po natin i-play yung video patungkol kay Luestro mga kaubayan. Itong si Senator Ping Lacson. Ayaw niya talagang tigilan. Ayaw niya pong tigilan si Senator Dante Marcoleta mga karabin natin. Sabi niya po dito, it's a miracle. Naka-wheelchair pumasok, brisk walk, lumabas. Ay nako, Senator Ping Lacson, you know what? Alam mo po ba kung anong inaantay talaga ng taong bayan? Na ikaw naman, di ba? Ikaw naman ang ma-ospital na ma-arrest ko tas ma-ospital ka, di ba? Parang ganun yung eksena ngayon. Yun ang inaantay talaga ng taong bayan. Grabe, ayaw pang tigilan. Naipakulong nyo na si Senator Dante Marcoleta. Ano pang gusto mo? Di ba? Ano pang gusto mo? Di ba? Naipakulong nyo na. Kahit walang kasalanan, naipakulong nyo na. Di ba? Tapos ganito, ayaw pa rin tigilan ni Lacson. Ito, tandaan po natin to mga kabayan, there is always a time
for reckoning mga kababayan. Ano, we are all waiting for that mga karibin natin dito po kay Senator Ping Lacson. No? Sabi po ng ating mga kababayan na sabi po dito, protocol ng ospital yan, Pinky. Ayan. Hindi man lang natuluyan, sabi po, maraming ano dito baka lang naman makalusot, sabi po ni Leia. Sabi naman po dito, no father, it's quote saver. Ayan mga kababayan Ang daming mga komento dito patungkol kay Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Mukhang kulto yata ito ni Ping yung ay kaya naman pala. Nandito pala tayo sa inquirer.net mga kababayan. Alam na po natin itong walang magko-comment dito na pabor kay Senator Marcoleta lahat parang galing sa healing prayer. Ayan Lahat po mga kababayan ng komento ay against dito kay Senator Marcoleta. Kaya naman pala hindi ko napansin kanina. Nako, dito ko pala nakuha sa inquirer.net mga kababayan So ayan, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto, last po natin pag-usapan. Eto pong si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan eto, ayuda is waiving. President Marcos announces expanded uplift. Ayan na. Pabor na pabor doon sa mga gustong-gusto ang ayuda mga kababayan na wala nang ginawa kung di mag-antay ng mga ayuda. Ayan na Saan kaya kukunin na naman po ang pangbibigay na ayuda nito mga kababayan Tayo po ay nagtataka sapagkat sabi nila sa bagay 7.2 trillion ang uutangin nila. Di panibagong pondo na naman po para dito sa mga programa nilang ayuda. Ayuda po ang kanilang programa talaga. Patapos na ang inyong termino pero hanggang ngayon pamimigay pa rin ng ayuda ang inaatupag ng administrasyong ito. Di ba? Grabe naman po. Saan kaya? Wala pa kayong mga big ticket project, mga legacy project, ganyan di ba? Nakakahiya naman po. Matatapos na po yung termino ninyo, hanggang ngayon namimigay pa rin kayo ng ayuda. Aray ko naman. Nako. Sabi po ng ating mga kababayan, agoy. Sabi po ni Ruby, sabi po ni John, Band-Aid solution again. Tapos may kickback buwang-buwang. Correct The more ayuda, the more kickback na makukuha nila mga kababayan. That is the formula kung baga. Ang formula ng mga buhaya, the more ayuda, the more basura, the more kickback mga kababayan. Sa bagay, saan sila kukuha ng ayuda? I-kickback nila kung wala silang ayuda, di ba? Walang project. Kailangan parang etong ayudang ito parang ghost project din ito Parang ghost project din yan. Diyan sila kukuha ng mga kickback nila. Band-Aid solution. Kumbaga, it is a temporary solution, not long term, di ba? Hindi siya long term. Ilang days lang yan. Wala na yan mga kababayan. Okay? O yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below mga kababayan. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok Bakit siya inuusig on her confidential funds? Confidential nga ho yun. Nabanggit din ho ng side niya, bakit siya lang? Bakit naging selective? Sa Office of the President, 14 billion daw po yung confidential funds. Hindi po ba na lahat din ng departamento at government agencies may confidential funds? Yung impeachment nga ni Presidente, dinismiss niya Tapos, dito kay Vice Presidente, 2 beses niya i-file hanggang sa nagka-trial na nga po. So kung patas daw ang pag-uusapan, bakit daw? Sorry to ask these questions, but people on the streets and in their homes are asking, bakit itong usapin ng corruption nabaling sa Senado? May nakulong na 2 senador. Sa lower house, sa House of Representatives, kung saan di umano, nandun yung mga mastermind, Zaldico and the former speaker, bakit walang nakulong doon? And bakit sila ang nang-uusig pa ngayon na parang kayo ang may moral high ground para mang-usig when it comes to corruption against the Vice President? Yung inyo raw pong husband na akusahan din daw po ng rape. Ano masasagot nyo doon? Mga kababayan, grabe
yung husband niya, ha? Inakasuhan ng pero anong masasabi niya? Mga kababayan, mamaya mapapakita natin kung ano nga ba ang sagot ni Louis Tro dito, no? Ito, pasok ka. Ito mga kabayan, panoorin po natin. Congresswoman Luistro, maraming Mm. salamat po sa interview na ito. Of course, maraming salamat din Aray because ko. this gives us better opportunity upang maipaunawa sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng Alam na impeachment trial namin, ito. wag ka Ma'am, na unang magano. tanong ko ho, ano ho bang narrative na gusto nyong i-paint of the Vice President? What is the story that you want to tell about her? Well, this should be the story of a vice president who must be facing accountability. And as I have said in my opening statement, higit at lampas ito sa sinumang opisyal. We are talking here about the Constitution, we're talking about accountability mechanism, and we're talking about the Accountability, interest okay. of the present generation and those to come pa. Bakit siya dapat matanggal o ma-impeach sa inyong palagay? Well, in my capacity as prosecutor, we maintain that our evidence is strong. What is frustrating, simula pa noong 2024, that was 19 Congress. Hanggang sa oras na ito, Jessica, walang maliwanag na sagot sa mga allegation of offenses. Merong tinatawag ang mga lawyers na uncontested, unrebutted. In as far as the allegation of offenses are concerned, hindi yan ina-address ng respondent since 2024 up to this time. You will remember, ang laman ng kanyang answer and even yung kanilang issues which are being raised in the Pero sabi nga mga kababayan, ano ba talagang pinag-uusapan ano ba talaga yung kaso dito, no? Kasi marami na pong naguguluhan. Sabi public trust, no? Betrayal of public trust, mga kababayan. Pero kung betrayal of public trust ang ating pagbabasihan, mga kababayan, no? At tiwala ang ating pagbabasihan, di hamak na ka-impeach, no? Yung presidente nating bangag. Oh, di ba? Di hamak na ka-impeach yun kaysa po dito kay BP Sara, ilan di ba? Halos nga hindi na zero kasi negatibo na po ang tax rating, mga kababayan. Aray ko po. petition before the Supreme Court, lahat challenges to the constitutionality and legality of the proceedings that happened in the House, no? Maliwanag naman. Anong Ang maliwanag? apat na artikulo ng impeachment pertains to confidential fund, threat, unexplained wealth, and bribery and corruption. So, people are expecting, ano bang paliwanag natin dun sa paggamit ng confidential fund? Ano bang paliwanag natin dun sa pagbabanta sa buhay ng presidente, ng first lady, at saka ng former speaker? Anong paliwanag natin dun sa mga transaction na dinisclose ng AMLAC? Anong paliwanag natin dun sa hindi magkakatugma ang mga dokumento, SALN vis-a-vis AFS, Audited Financial Statement, SALN with the report of the AMLAC? Yun ang inaasahan nating mga sagot. Pero ang nilalaman ng kanyang sagot, sabi ko nga kanina, similar sa kanyang mga issues na ni-raise sa Supreme Court, are all challenges to the validity of the proceeding that happened in the House of Representatives. Sa Article 4, I understand, nagbigay na ho sila ng side nila na this is part of her freedom of expression. That's why na banggit niya ho yung mga banta against the President, the First Lady, and the former Speaker. Freedom of expression daw ho niya yon. Ano hong masasabi niyo doon? There is freedom of expression except when what she's expressing already constitute a crime. Lahat ng karapatan ay hindi absolute. And even people in the media knows that. Patunayan Hindi nyo kung absolute krimen ang ba ating talaga. karapatan. And Diba? even the freedom of expression. If what you are expressing already constitute a crime, that will be an exception to the freedom of expression. I'm sorry, Jessica, I cannot go deeper than this, no? because yun it po yung pertains to nakasalang na marriage, no? article ngayon eh. Okay. Yeah, but as a general statement, without applying it to this particular case, lahat po ng karapatan, including freedom of expression, ay hindi po yan without exception. They are not absolute, and if the utterance constitute a crime in itself, then the author or the person saying it or uttering it
should be held accountable as well. Doon po sa kanyang confidential funds, over 100 million or over 600 million ho yata yung 612. 612 million yung nababanggit. Bakit siya inuusig on her confidential funds? Confidential nga ho yun. Nabanggit din ho ng side niya. Correct, di ba? Bakit siya lang? Bakit naging selective? Sa Office of the President, 14 billion daw po napakalaki. yung confidential funds. Hindi po ba na lahat din ng departamento at Correct, government agencies may confidential funds? To begin with, Jessica, Ang galing, no? there's no such thing. Ang galing-galing po ng ano dito ni Ma'am Jessica Soho. Ang galing po ng tanong, di ba? Talagang huling-huli sila mga kababayan dito sa mga tanong ni Ma'am Jessica Soho, di ba? As exemption from auditing. As a matter of fact, under Joint Circular 2015-001, lahat subject to audit. That includes confidential fund. And the general reason for that is, this is part of public funds. Bakit At nga? basta public funds, subject siya sa audit. Maraming Ang tanong nga, bakit si BP Sara lang? Hindi mo nasasagot yung tanong, Luestro. irregularities na nakita doon. At kung sana, during the 19th Congress ay sumagot na at Ay. naipaliwanag na, baka nagkaroon ng kaliwanagan. Ay. Problem is, up to this time, wala tayong nakukuhang maliwanag na explanation. No? Now, to your question, bakit siya lang? First of all, impeachable official siya. We cannot Ang presidente ba hindi impeachable official? Tanong lang. investigate those na wala namang complaint. Let us understand that this is an impeachment process. Exclusive ang mga public officials who must go through this impeachment process. Sabi ng Constitution, President, Vice President, Justices of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, and Ombudsman. Sila lang ang impeachable officials. So if the question is against an impeachable official, this is the proper remedy. This is the proper forum. Pagdating doon sa mga non-impeachable, then the proper office to take care of that is the Ombudsman for non-impeachable officials. Yes, I understand, Congresswoman, but then to laymen, confidential funds use ang issue ho rito. Hindi lang naman confidential. daw po OVP ang may confidential correct. funds. Bakit siya lang ang pinapanagot on it? Well, we understand na ang confidential fund kasi is for civilian offices, which mandate, part of the mandate is national security. Kapag ka mga military offices, it should be intelligence fund. I understand silang lahat ino-audit eh. The only problem with this one, nung nag-budget briefing, may nakitang irregularities and then they refused to answer na. They refused to explain. That was during the 19th Congress. Binanggit nyo na rin lang po yung Hindi naman po yun problema mga kababayan. Ano bang problema ninyo sa Piatos, sa ano pang mga code names, di ba? Ang tanong dyan, mga kababayan, kung si Vice President Sara Duterte lang ang gumagamit ng mga code names, di ba? Yun yung ano dyan yun yung yung big question. Si BP Sara lang ba? Or baka mas malala pa ang ginagawa ng presidente? Hindi nyo lang binibigyan ng pansin, di ba? impeachment case against President BBM. Again, syempre, ang sasabihin po ng mga supporter ng Vice Presidente, yung impeachment nga ni Presidente, dinismiss niya eh. Tapos, dito kay Vice Presidente, 2 beses niya i-final hanggang sa nagka-trial na nga po. So, kung patas daw ang pag-uusapan, bakit daw ho ganon? Anong isasagot niyo po roon? Definitely, it's patas, Jessica, no? Maliwanag during the justice proceeding pertaining to the impeachment complaint against the President, kung saan nag-fail ang impeachment complaints against him, the failure to prove his personal participation in the allegation of offenses, no? They would claim corruption. How? Anong personal participation ng Presidente? And they will just be pointing at approving the General Appropriations Act. Definitely siya signatory dyan because he is the President. It belongs to his power to approve the GAA, which is a legislation approved by BICAM, House and Senate, no? Pero if the question really is nasan yung personal participation, mukhang doon nag-fail yung mga impeachment complaints against the President. Unlike this one, pag hinanapan mo ng personal participation yung confidential fund, Talaga ba? signatory. Niloloko tayo nito. Respondent, ang Vice President.
Sa bribery, talagang she's being pointed by the witnesses, no? About the threat. It's her who is in the video. And for the unexplained wealth, of course, based on the documents presented by AMLAC, siya yun and the husband. Siya yun. So, Ganun lang personal yun? participation-wise, it's substantiated. Totoo ho ba si Mary Grace Piatos? Ano hong palagay nyo about Mary Grace Piatos? Siguro hindi ko na kailangan magpalagay, no, Jessica, kasi ito pina-verify namin sa PSA, Philippine Statistics Authority. Gago. Walang nagmamatch sa records ng birth certificate. Wala talaga. Sa marriage certificate. Ay nako. Tanga lang ang maniniwala na may record talaga si Mary Grace Piatos. Ha? Tanga lang, mga kababayan. Bobo ang maniniwala na may record si Mary Grace Piatos. Di ba? Kasi nga, mga tanga itong mga ano ito eh. Mga ob-ob, mga kababayan. Di ba? Ay nako. Confidential Wala nga sa eh. certificate. So that's the status of Mary Grace Piatos. So I understand that we included her in the pre-trial brief, in the list of our witnesses, because interesado din kami malaman, totoo ka ba o hindi. But records-wise, lumabas naman yun sa Justice Committee, sa verification ng PSA. Wala siya sa buong database ng PSA. On her SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, may nakita ho kayong irregular sa kanyang SALN? Without Yan. responding directly to the specific issue against the vice president, no. But what I want to share to the public is the presumption, Jessica, for public officials, your wealth must be explained by your lawful income. At ang sabi sa batas, if a public official would acquire property or money which is manifestly disproportionate to the lawful income, there is a presumption prima facie of ill-gotten wealth. Yun ba'y nakita ninyo? Well, I do not want to comment about the SALN. Medyo nag-iingat tayo, parang I'm crossing the border already. But I want to share to our beloved countrymen na para sa mga public official, dapat po nagtutugma ang legal na income at ang kanyang ari-arian. Hindi tugma, ganun ho ba? Kapag hindi po yan nagtugma, ang sabi po sa Law on Civil Forfeiture, ipinagpapalagay agad ng batas that that is ill-gotten. And in that case, the burden Grabe, of no? evidence shifts. Pumupunta ho Grabe no, ill-gotten wealth sa Duterte. Okay. Pero sa Marcos wala, mga kaubayan. Na noon pa man, mga kaubayan, mayroon na po silang ill-gotten wealth. May history na po sila ng ill-gotten wealth. Bakit hindi nyo yun nakikita? Dapat sa impeachment of articles ni BBM noon, di ba? Sinali ang ill-gotten wealth para maungkat din yan eh, di ba? yung burden of evidence papunta sa public official to justify that the property or the wealth came from lawful income. Doon pa rin po sa opening statement ni Attorney Sheila Sison of the defense panel, she said that if this is all about accountability, then kayo rin daw po sa prosecution panel should also be held accountable. Lalo na po in your case, your government official. I understand, but I want to give emphasis to the fact that we are not impeachable. May pa pigit-pigit pa itong lalaki si Luis Torres. Pinapasabihan niya. Let's Hindi remove daw the sila impeachable impeachable, and the mga kaubayan. non-impeachable classification. The bottom line issue here is, kayo ba, can you also account for Correct. your position or Ako, I can. As a matter of fact, I wish to take advantage of this opportunity Sige ha. to deny vehemently again the accusation against me by the ex-18 bodyguards. na nakatanggap daw ho kayo ng mga maleta ng pera? I vehemently deny that, and I understand my colleagues from the House also denied that allegation. Even prior to this impeachment, Magkakasama trial, kayo I think I am one of the first who filed a libel case against Eh them. mag-file While kayo we're at para it, makita. Congresswoman, so kayo ho ba, wala kayong unexplained wealth din? Wala kayong flood control projects? Correct, correct. Wala Wala po. kayong pork barrel, allocables, etc. Wala I can kayong honestly corruption say- in your Wala. record? I can honestly say na lahat po ng public funds ay hindi naman dumadaan sa House
Because please understand that the power of the House is to legislate. We are not part of the Wait. executive. We belong to the legislative. O yan na mga kababayan, ang linis. Isa lang ibig sabihin dito ni Luestro mga kababayan, na siya ay malinis na malinis. Ha? Walang flood control, walang ill-gotten wealth. Wala, malinis dito si Luestro. Ha? Grabe ang linis ni Luestro dito. Pero may utang po siya. Ha? Sa asawa ni BP Sara, magkano yun? 8 million mga kababayan, ang linis mo naman te. Branch, and therefore, wala ho sa aming kapangyarihan ang mag-implement. Pero alam nyo naman po yung masama ang reputasyon ng House of Representatives because of all this flood control controversy Ay, and ay. all the At corruption. doon kami nalulungkot. Kasi mukhang na-generalize na Na-generalize. lahat ng members ng House about the issue on Baka flood totoo. control. But as far as I am concerned, I can honestly say na wala po tayong flood control sapagkat first and foremost, Oo. ito naman po'y kapangyarihang hindi nauukol sa Ay mga legislative kababayan, branch. kalkalin nyo Ito nga po itong ay si sa Luestro, baka DPWH makakita kayo ng flood papaloob. control. And even during the height of that controversy, ako po'y naging curious lang, no? I tried asking the DPWH to check kung meron ba mga ghost projects sa amin. Wala daw naman. Oo, Pero, subukan. Again, sorry ho to ask these questions, but you know, people on the streets and in their homes are asking, bakit itong usapin ng korupsyon nabaling sa Senado? May nakulong na 2 senador. Sa lower house, sa House of Representatives, Wala. kung saan di umano, nandun yung mga mastermind, Zaldico and the former speaker, bakit walang nakulong doon? And bakit sila ang nang-uusig pa ngayon na parang kayo ang may moral high ground para mang-usig when it comes to corruption against the Vice President? Well, what I can say about that, Jessica, ang ombudsman ang nag-iimbestiga dyan. I'm also monitoring the development of those investigations. Ang sinasabi naman ni ombudsman for those cases which are filed already, hinog na, ripe na. And perhaps I'm inclined to believe na for those investigation pertaining to the House members, I wish to believe na baka kulang pa ang ebidensya, reason kung bakit hindi ma-file ni ombudsman. Pero ang Eto na lang ang pagbasihan natin kung kulang pa talaga. Si Joel Villanueva, sabi noon ng ombudsman, hinog na. Nang bumaliktad mga kababayan, naging hilaw. So it is not about kulang, di ba? It's about kung kaalyado ka ba or hindi ka kaalyado para kasuhan ka ng ombudsman. Yun eh. Niloloko tayo dito. klaro, kasama naman po yung mga nabanggit natin na House members dito sa ongoing investigation ng Ombudsman. So let's wait and see kung anong mangyayari. Yung Sweet. inyo raw pong husband, na balita na ho Oy. ito, so I beg for your forgiveness na I have to ask this question again. Yung inyo raw pong husband, madalas po nagko-comment yung mga supporter po ng kabilang kampo na yung inyong asawa ay naakusahan din daw po ng rape. Ano Ayan. mong masasagot nyo doon? He was a victim of a fabricated case of rape, Jessica. Yung complainant, of course, she has a name in the complaint, pero nung pina-verify ko, sa PSA, sa CHED, sa DepEd, sa COMELEC, lahat ng may mga possible na identity database in existence. And then during the process, sa PI pa lang, preliminary investigation pa lang, return to sender lahat ng notices. Pagdating doon sa court, return to sender din lahat ng notices. Eventually, we were able to prove to the court na fictitious ang complainant. And the case was dismissed with prejudice. So wala hong complainant at all? Wala. Ang sabi ho, bata raw ho kayo ng former Speaker Romualdez. Bata meaning mentor Bata. niyo siya or Oo. naspatan niya Correct yan. kayo? And the Speaker now, Dahil nga kay speaker may, di ba, may AX, dahil kay speaker may ganito. Dahil kay speaker, di ba? Dahil kay speaker ganyan ka ngayon, Luestro, di ba? is being suspected of masterminding ito pong biggest heist daw in Philippine history, yung pinakamalaking nakawan ng pondo ng gobyerno. So ano ho masasabi niyo roon? I have said this before, Jessica, and I will say it again. I am grateful to former Speaker sapagkat inalagaan AX. niya ang distrito ko. Oo.
during his time Bakit as inalagaan? Speaker of the House, inalagaan niya din ako bilang neophyte. Wow. This is actually just my Ay, gaano kaya kadalas kaalagaan, di ba? Gaano kadalas alagaan ni Speaker Martin Speaker Martin Luestro? Ano yun? Ya? Gaano kadalas alagaan ni Speaker Martin itong si Luestro, mga kaubayan? Nako. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan, mga karbi natin? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.